Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Ayan. So, take only what resonates. Kasi hindi ito magre-resonate sa lahat, unfortunately. So, kung hindi ko makukuha yung energy mo, okay lang yun. May mga next readings pa naman tayo. Tsaka meron tayong special channel for water sign, ha? Please do check it out, Water Sign Philippines. Start na natin ang reading. Jing Tarot Reader siya yung pwedeng bigay ng personal reading sa'yo. Friend ko yun guys sa Facebook. Siya pwedeng i-search. Let's start. What do we have here for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces? Decision. Water sign. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Ulit lang ha. Kasi gawa ng baka pag di nag-resonate sa'yo, ibigay mo sa iba. You do have here resistance. Ayan. Sabotage. Ah, water sign. Ayan. Hindi ka nagiging dito, open like sa sarili mo. You are guilty of something. Pwedeng ikaw ay make decision na kailangan gawin maybe regarding sa love. You could be dealing with two people, yung iba sa inyo. And but ngayon, pwedeng hindi ka nagiging, if there's a decision to make, pwedeng hindi mo ginagawa yung desisyon na kailangan mong gawain. So, pwedeng ang pinahirapan mo ngayon is yung sarili mo. Like, self-sabotaging because might be, you are currently suffering. Bottom of the deck. Maybe regarding your past or regarding dito sa decision na to, or maybe if you're dealing with two people, pwedeng bigla ka na lang napapakanta ng yung kanta ni Moira, ano ba yun? Mahina ako sa mga pangalan guys, so hindi ko alam kung siya ba talaga yung kumanta nun, yung two less lonely people in the world, or yung sino ba sa inyo ang pipiliin ko, parang ganun. So there's two people here, nakakonect mo, sino ba sa kanila? And ngayon, pwedeng ang nahihirapan is ikaw kasi hindi mo alam. You're being guarded here. So, sino tong person nakakonect mo pagdating sa love? Person nakakonect ni water sign. Receive, open, nakakamoy nga pala ako ng menudo. This could be a reading. Or something na parang yung malapit doon, parang may tomato sauce yung kanyang ingredients. Hindi ako marunong masyadong sa mga ulam, pero like that. Receive is here. So, this person is pwedeng open just in case kailanganin mo siya. This person is someone who is kind of like surrendering pagdating sa connection ninyo. Nagsusurrender lang siya. Kung para sa akin, para sa akin. Kung hindi, hindi. Like that. So, yung iba sa inyo, this could be vice versa energy. Pwedeng yung energy mo is nasa kabila. Pwede ka nakarelate na. You do have your guarded. Pareho kayo nagiging guarded sa connection na to. Like, maybe, nagiging guarded siya kasi might be may mga decision ka nga hindi kasi ginagawa eh. So, pwedeng nag-iingat lang din siya or both of you. But I can see that both of you pwedeng may mga toxicity around you. So, hindi lang sa side mo, sa side niya may toxic din. Ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? Emosyon ninyo sa isa't isa ng person nito? You do have your third eye, so like
the more na nagkakaroon ka ng spiritual awakening sa connection ninyo, you do have your self-worth and expectation, and you do have your luck. So, might be I don't know, I feel like yung iba sa inyo nahihiya ka sa person na to kasi pwede feeling ang daming kulang sa'yo, ang daming mali sa'yo, or yung iba physically pwedeng may mga insecurities ka, no? And nasa isip mo to lagi itong person na to eh. And pwede nagkakaroon ka ng feeling na parang ito yata talaga yung soulmate mo or yung twin flame mo. I don't know, you could be dealing with two people and then the energy is yung isa doon, may soulmate connection that currently yun yung nararamdaman mo, the soulmate connection, attraction dito sa person na ito. Kahit wala siya, ramdam mo siya eh. Emosyon ng person na ito para sa'yo. You do have your Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Projection and twin flame. Yeah, you could be dealing with your twin flame. And you are like mirroring each other. So, kung ano yung pinapakita mo sa kanya, kung paano ko makipag-connect sa kanya. So, may mga times na mini-mirror niya yon. So, I don't know, maybe some of you kung may mga times na hindi ka nagme-message or nagre-reply or nakikipag-usap sa kanya, so may mga times na ginagawa niya rin yan. Hindi ka niya nire-replyan or hindi ka niya kinakausap or what. Hindi ka niya hinaharap. But definitely, this person loves you. Ace of Water is here. Mahal ka nitong taong to. Pero yun nga, mini-mirror ka niya or ginagaya niya kung ano yung mga ginagawa mo sa kanya. What will happen in the future for you, for the both of you? Alchemy is here. Faith and self-care. Comfort zone. Hindi ko ito kunin masyadong marami. Present is here. Okay, wait lang guys, may nalaglag. Okay, so yung nalaglag na card is you do have your healing. Well, anyway, in the future, nakikita natin dito I want to clarify muna tong fate ha, bago kayo tuloy. What's with the fate? Growth and summer is here. Ace of Fire. So, Aries, Leo, Sagittarius. Anyway, in the future, some kind of growth na may kinalaman sa sarili mo. So, pwedeng may mga pagbabago kang gagawin sa sarili mo. Maybe you will be more focused sa mga ano ba yung mga changes na magagawa mo sa sarili mo. Kung paano magiging mas maayos ang health mo might be, or maybe yung iba, maybe may kinalaman sa skincare or what. So, pag-aayos physically, maybe yung iba sa inyo pagpunta sa pag-enroll sa gym, yan. And, or, maybe improving your talents, improving yourself, and, alam mo, guys, may mga bagay na hindi ka mapipigilan na mangyari. And, in the future, this person can help you with regards sa iyong healing.
So, kung ano yung mga bagay na kailangan mong mag-heal, kailangan mo tanggapin sa iyong sarili regarding your past, itong person na to can help you na mangyari yun, na matanggap ito, na mag-heal ka dito. And I feel like you will be more abundant in the future. And, maraming dito, maraming success and swerte sa inyo. Pero of course, kailangan lagyan ng actions, commitment, para mangyari ito. Okay, so, unity is here. I can say a beautiful relationship connection. Pagdating sa person in the past, I can see spark. Okay? So, yeah. The advisory is to, of course, tuloy mo lang. Focus on yourself. But, kailangan maging totoo ka sa sarili mo. Ano ba talaga yung gusto mo? Ano ba yung gusto mong mangyari? Ano ba yung wish mo? Kasi yung wish, hanggat hindi ka nagtitake ng actions dyan sa wish na yan, hanggang kailan mo siya magiging wish. Of course, pagdating sa, kumbaga, kung nagdadasal tayo, nasa iyo pa rin ang gawa no? And might be, there's something na kailangan mong gawin sa sarili mo in order for this bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, na mangyari sa buhay mo. Like, hindi lang pagmamanifest ang kailangan mong gawin, but rather, focus on the things that you really want in your life, na gusto mong dumating sa buhay mo, kasi paparating ito Pero of course, lagyan mo ng actions ito. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.